Ay, tao sa kabilang line, Christian ng Tondo. Christian! Yes, sir. Hi! Magandang gabi po. Magandang gabi din. Parang napakatanda natin 25 years old. 25. Anong ginagawa sa buhay ni Christian? Nag-work po ako as call center agent. Wow, ikaw ba yung mga tipong judge mo magsulat? Ano pangalan mo? X-Chan? Hindi naman ganun, Papa Jack. Di ba ganun, di ba? May kilala ko ang pangalan Christine. Pag sinusulat niya, nakalagay X-Teen. Saan ba X-Teen? Di ba? Ba't X-Teen? Wala. Ba't alam mo na yan? Kasama ko naman yan. Christine. Ang pagsusulat niya, X-Teen. Hindi. Ayan. Christian, naka-wireless ka ba? Yes, sir. Ba't wala po ba ang signal? Lapitan mo yung patungan ng phone. Hindi kasi, ang wireless, hindi cellphone, ha? Huwag niyo layo. Opo. Hindi, cellphone kasi siya. Cellphone landline. Landline cellphone. Opo. Sige. Hanap ka ng signal, sir. Akit ka muna ng kisame, ha? Nasa bubong nga ako, Papa Jack. Ganon. Sige, dali. Pagtsagaan natin to. Call center agent. Yes, sir. Wag mo ako hamunin, ha? Baka Englishin kita ngayon dito. Napagalitan na ako kanina. Local call center agent. Pinahan na kita, Papa Jack. Kanina nakita ko ng boss ko. Sabi niya, ang ganda ng call mo kagabi, ha? Sabi ko, sino doon? Papa Jack, yung si Leslie. Yung naiyak ka? Umiyak mo. Mga kaibigan, huwag na kayo magalit sa akin kasi pag nagpapayo ako kasi mga kaibigan, mula sa puso yan eh. Di ba pwedeng wala lang, di ba? Opo. Kailangan you have to put yourself, di ba, sa sitwasyon na pinapayuhan mo para maramdaman mo pinanggagalingan ng tao. Naglalaro ko ng Angry Birds pero nung narinig ko, tinigil ko, tapos nung naiyak tayo. Naglalaro ka Angry Birds? Meron kang iPad? Sa cellphone lang, sir. Kaya nga iPad nga? Hindi po, 6760. Wow! Ano yun? Hindi ko, cellphone kasi Blackberry. Blackberry? Hindi. M nga nakalagay, Blackberry nga eh. Blackberry? Basta yun na taling ano yun, sa nakalagay M. Kasi pag Blackberry, B, di ba? Aba. Ako, Blackberry. Blackberry. M eh. Yung phone ko, pag nilabag mo, kusa namamatay. Ang malapit sa phone ko, Silent King, kusa nagpapasa load. Sa mga galit ko. Ayoko ng ganyang phone. Kaya nga, minsan gusto kong pektasan yung telepono na to eh. Anyway, ayan, sabi ng boss ko, ang ganda ng call mo kagabi, sabi niya sa akin. Nakakaiyak. Pero mas maganda sana kung nagtagalog ka. Sabi ko, sir, nadala ako. Alam mo, pag galit ako, sir, Englishero ako eh. Dapat magkaroon, Sir Jing! Naisip ko lang yung ating bagong portion na TLC The Letter. Diba? Dapat ang title niyan, TLC The Letter The English. Diba? Dapat puro English yung portion na yun. Papanggap ako. Bago lang yan, di ba, Papa? Yung The Letter ko? Opo. Bago lang yan. Kailan ko lang ni-launch. Hindi pa ako sinisita ng boss ko eh. Hindi pa ako pinapatigil eh. Eksperimento. Pero okay naman, di ba? Opo. Di ba? Okay naman. Okay naman. Plastic. Alam niyo mga kaibigan, lahat sa amin dito, yung TLC nagsimula sa eksperimento lang to. Hanggang sa lumago. Yung aking wild confession nagsimula sa eksperimento yan. Idea ko yan from Rica Herrera na nagkamali siya ng banggit on air. Tapos yung tambalan namin, nag-umpisa na sa simpleng biroan ni Nicole tsaka ni Christy Baser. Yung aming sister station, si B-Boy tsaka si Chico, yung gabi, yung katapat ko sa kabila na ginagaya ako. Hindi naman. Actually, ako gumagaya sa kanila eh. Nagsimula lang sa simpleng biroan sa hapon. Ngayon may programa sila. Di ba? Yung The Letter, baka umunlad yan ha. Magkaroon ng sponsor, yumaman ako bigla. Makabili ako ng bagong cellphone, mag-Angry Birds ako. Di ba? Ano mo na ba? Nalaro mo na yung Stupid Zombie? Super Zombie? Stupid Zombies? Hindi pa. Download mo ha. Huwag pirated. Download mo, pirate. Dylan Jing, pag dinownload ba, pirated yun? Loko-loko, pwedeng credit card yun. Diba? Anyway, ano na? Oo nga po. May nakalagay naman doon by full version. Yun, bilhin mo. Pirated, okay ganyan. Pwede, balik mo yung binigyan sa akin, DVD na, Sige na, okay. Christian, kwentuhan mo ako. What can I do for you? Okay po. Kasi, yung asawa ko po, actually, if ika-categorize natin, sir, okay naman po kami. But still, yung mga problem na
na-encounter namin, parang hindi naman siya ganun kalala, pero pwedeng umistep dun eh. Ano yung pinakamalalang problems na pwede mong banggitin sa akin? Pinakamalalang problem, siguro po yung mga tampuan na maabot sa 2 araw na hindi nagpapansinan. Gano'ng katagal na kayo mag-asawa? 6 years. 60 years? Apo, 6 na taon. Gano'n. Tapos paano yung kwento mo yung pinakamalalang away? Paano ka nagbatuhan kayo ng gamit? Nagtirisa kayo ng tigyawat? Paano? Hindi naman po maabot sa puntong ganun. Baga parang sa sarili ko po kasi parang nagkakaroon ng guilt na... nagigilty ka pag nag-aaway kayo? Opo. Ibig sabihin, normal yun. Kasi may mga nilalang na pag nag-aaway sila, mga kaibigan please agree with me Kung nag-aaway sila, walang guilt feelings Para ikaw, di ba, may guilty feelings ka nararamdaman? Opo. Yung iba, gusto nilang tagain yung asawa nila Nakakalimutan nila na pag galit sila, galit lang sila. Hindi nila mahal na mahal pala nila yung asawa nila. Na pag nawala yung galit, mahal pa rin nila. Ikaw nakakaramdam ka ng guilt feelings. Normal yan. Hindi kasi po parang minsan umaabot na po sa nakikita na po ng anak namin. Paano nakikita ng anak niyong away? Nagsisigawan, nagmumurahan. Yun ang iwasan ninyo, di ba? Huwag niyo imulat yung bata na normal kayo makikita ng ganyan. Pero yung away kasi, Christian. Yes, sir. I have not been into a relationship na kagaya siguro sa'yo na hindi, galing na pala ako dyan. Kapaka-plastic na naman ako. Ang punto ko dito, sa isang relasyon, hindi mo pwedeng puro saya, puro tawanan. Kasi doon na-develop minsan yung mga bagay-bagay, di ba? Yung pagtitimpid. Actually, mga kaibigan, there are things na nag-trigger sa atin para mag-mature tayo pag nakikipag-away tayo. Di ba? Pag may kagalit tayo, we mature faster kaysa dun sa mga bagay na okay lang tayo. Di ba, Tony B? Antonio Batalier, di ba? Kasi ang ganun yan, Apo. Teka lang, tanong ko si Antonio Batalier. Antonio Batalier! Agree ka ba, di ba? May mga bagay na pag nag-aaway tayo, mas madaling mag-mature ang tao, di ba? Kasi doon mo nare-realize yung mga bagay na pwedeng baguhin. Kagaya ni Christian, yung caller natin, di ba? Ganun nga, di ba? Christian, ganito natutuwa ako sa'yo na nare-recognize mo dapat may baguhin sa pag-aaway ninyo mag-asawa. Di ba? Opo. Kasi hindi lahat na lalaki kagaya mo. Di ba? Opo. Sige, papadyaking ko lang po sana ng advice. Ano po bang maganda kong dapat gawin para, syempre hindi naman po siguro lahat ng sasabihin niya ayun, at anong masusunod. Wala kang signal. Yan po, meron na po ba? Okay. Yeah. Pagka po, yung sinasabi ko po, yung sana, yung side ko naman ang papakinggan niya. So, ano ba yung maganda kong step na gagawin sa kanya? Christian, may tanong ko sa'yo. Ito, lagi mo itong ilalagay sa utak mo kahit nag-aaway kayo, ha? Aba. Okay, ito yung sagot sa tanong ko, ha? Ito lagay mo sa utak mo. Ano mas mahalaga sa'yo? Maging tama ka o walang away? Walang away. Ha? Away, mas maganda. Ano? Walang away, mas maganda. Ibig sabihin, it doesn't matter kung sino tama, kung sino mali. Yung pagiging tama mo, kung may punto ka, pwede mo nang sabihin niya pag di na kayo magkaaway. Pag magkayakap na kayo, pag nakahubad na kayo parehas. Sorry mag-asawa kayo, okay? Apo. Pag wala na kayo saplot parehas, di ba? Apo. Kung bawa siya yung tipo ng taong ayaw magpatalo kasi nag-aaway kayo, hindi importante kung sino tama, kung sino mali, tumahimik ka muna. Di ba? Tsaka mo sabihin sa kanya yung mga bagay na alam mong tama ka na, may punto ka talaga, di ba? Apo. Kapag alam mong hindi na siya nagliliyab sa galit, timing is everything, kapatid. Apo. Timing is everything. Asan ba asawa mo ngayon? Ano po? Asan yung asawa mo ngayon? Nandito po. Isabihin mo sa kanya yung mga bagay na mismo. May punto ka, di ba? Kapag alam mo kailan yung the best, alam mo kailan yung the best. Pagka po nakahubad?
Hindi kapag nilalaro niya yung Angry Birds mo. yung yung laro sir. So, hindi yan perfect. Ano ko? Kailan dyan ba tumiiling ka dyan? Di ba yun ang nilalaro mo sa cellphone? Di ba? Ako. Oo. Pag nilalaro na ng asawa mo yung Angry Birds, siyempre good mood siya. Sabihin mo sa kanya yung punto mo, di ba? Apo. Ganun lang yun. Kapatid, ang pag-aaway normal. Pero kasi mga bagay tayo hindi natin pwede sabihin pag hindi tayo galit. Di ba? May mga bagay hindi natin pwede maramdaman pag okay tayo. Diba? Apo. Alam mo, yung galit, it's a part, iba, of the exploration of our emotion. At bilang asawa mo siya yung tao sa buhay mo na will trigger, di ba, every kind of emotion na meron ka. At pag nagagalit ka sa akin, normal yun. Ang hindi normal kasi, alam mo, when you and your partner fight passionately, that's a good thing. Di ba? When you and your partner fight passionately, that's a good thing. Okay? Ano ang pangalan ni Mrs.? Christine nga po. Ang kulit ko talaga, sinabi mo X10 nga eh. Kung nakaantabay siya, anong gusto mong sabihin? May gusto ka bang sabihin sa kanya? Meron po. Ano bang tawag mo sa kanya? Ni, tuhod. Ha? Ni. Hani. Tuhod. Hani o mani? Ha? Ni lang. Ni. Wala, hindi, ano yan? Hani, chikinini, mani. Ano? Hani. Han. Ni kasi, before kasi Han tawag ko sa kanya, siya tawag niya sa akin, Ni. So parang naiilang ako tumawag sa kanya ng Han, at yung parehas na lang kami ng Ni. Yung gitero ka, ha? Dali. Ni. Okay, Ni, nakikinig ka. Pasensya na kung ginising pa kita. Natutulog ka na. Tulog na siya tapos ginising para makinig? Opo. Pasikat ka din eh. Magagalit na naman sa'yo yan. Hindi kasi matagal niya na rin po kasing inaabangan. Dahil sabi ko, sisigatin ko ulit tumawag. Nakikita mo siya ngayon? Nakikita mo siya? Bumaba po ako kasi wala nga po ang signal sa taas. Sige, dali. Okay. Okay, Ni, alam ko nakikinig ka ngayon. So, alam ko yung pag-aaway natin. Space lang yan ang pagsasama natin. Pero sana, pag sinasabi ko na tama na, pero ka pa dyan. Okay, pag sinabi ko sana ng tama na, tigilin mo na, dumadating na siguro na nasa boiling point na ako. So, ayoko naman mag-aaway tayo. Alam mo naman sa paligid natin, hindi lang sa paligid, sa malayo, maraming mag-asawa na naghihiwalay. Ayokong dumating sa punto tayo ng gano'n. Alam mo at alam ng mga kaibigan ko na nakikinig ngayon ay mahal na mahal kita. Sinusunod ka at gusto mo. Katulad ng maraming bagay. Pagbibigyan mo na ako sa mga bagay na gusto ko. Patawarin mo ako kung sadyang minsan masigas ulo ko. Pero promise, everyday naman natututo ako kung ano yung sinasabi mo. At sana naman everyday natututo ka rin sa mga sinasabi ko. Wala na akong ibang dapat na hilingin pa dahil nandyan ka na. Nandyan yung anak na. Masaya na ako doon. Basta ang ayoko na lang sana mangyari. Mas malesen yung pag-aaway natin. Hindi natin pagkakaunawaan. And sorry sa mga nagawa akong kasalanan sa'yo. Dati, sa talang nagbago na ako, binago ko na yun. Ako na yung humarap sa'yo. Ito na yung bagong Christian. Hindi yung dating Christian na kakala. Ano ba, din ka na ngayon? Tapos na ako pa dyan. Ano ba pa dyan? Oh. Tapos na nga. Okay na. Ako. Kaya ka, dapat di ka tumawag sa akin eh. Kinausap ko na lang siya. Alam mo kung bakit? Sahad ko.
Hindi, kasi if you listen to what you said,